Officially 13 teen cut. And alam niyo ba, ano pa ba? Wait. Diba sa atin sa Philippines cut! Cut, ano ba? Ano nga yung sasabihin ko? Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. For today's video, we are going to buy Ina's birthday gift. Officially, teenager na si Ina. 13 years old. Grabe, no? Time flies so fast talaga. May dalaga na si PMSK. Samantalang dati, karga-karga ko pa si Ina. Ngayon, sige na, go na together with her friends. Palagi na lang friends. Wala na ang mommy. Alam niyo ba si Ina, wala siyang gustong matangga para sa birthday niya. She just wants a simple celebration together with her friends and of course, together with us. Sabi niya, hindi ko na kailangang maghanda kasi doon ako na-touch. Sabi niya, kasi you're sick lately, Ma. I don't want you to get tired. Diba? Ang sweet, no? When it comes naman sa gift, alam niya na magbe-birthday ang lolo at lola niya. So, malaki talaga yung budget namin for my in-laws birthday. Kasi special yon, 70th birthday nila. So, alam niyo yun, very considerate and understanding talaga si Ina when it comes to expenses and pagdating sa nararamdaman ko. Kasi nakikita niya na may sakit talaga ako. And in fairness naman sa panganay ko, she always thinks about me and Alex. Tinatanong niya kung kumusta yung health namin, kung pagod ba kami sa trabaho, yung mga ganyan. Very thoughtful talaga si Ina. Hindi siya ganun ka-expressive eh. Hindi siya yung sweet type na anak. Pero when she expresses herself, talagang matatouch ka. So anyway, maiyak na naman ako. Nakaka-proud lang kasi ganun si Ina. Ano ba? Kasi habang lumalaki siya, mas lalo siyang nagmamature and wala, ang ganda-ganda lang. Not physically Ang ganda-ganda lang ng paglaki ng panganay ko. Hindi ko pa alam sa bunso ko kasi bata pa. 10 pa lang siya. Of course, I want to prepare something for my daughter, kahit small thing lang. So, pupunta tayo ngayon sa Hyundai outlet para maghanap, mamili, and bumili ng regalo niya. And then, I have to go to the hospital para magpaset ng appointment sa mga doctors ko. Kasi na-missed ko yung check-up ko. Sa sobrang haba ng schedule ko sa academy, wala na akong time. Ang sabi ni Alex, kailangan kong unahin palagi yung health ko, which is dapat naman talaga. Pero dahil sobrang dedicated and mahal ko yung mga students ko, bahagya akong nakalimutan ang sarili ko. Kaya nagpaalam ako sa owner ng academy na hindi ko na kayang i-handle yung afternoon class. I'm so blessed talaga that I'm surrounded with good people na iintindihan yung kondisyon ko. Pumayag. Kaya naman, ayun, may time na ulit ako para sa regular check-up. So, habang nasa labas tayo, Tunerizens, i-enjoy na din natin. Ganun pala, cut. Cut. So, habang ano nga yung sasabihin ko? Cut! Let's also enjoy the autumn season here in South Korea. Alam nyo ba, ang ganda-ganda na ng kulay ng mga puno. From green to yellow, orange, red, and brown. Tapos ang paligid, may mga nahuhulog. Anong tawag na ito? Yung cut. Tapos may mga naguhulugang mga dahon-dahon. Anong tawag na ito? Ang panahon, sobrang lamig sa umaga and sa gabi. In the afternoon, bearable naman ang lamig. Make sure kapag pupunta kayo sa Korea, meron kayong baon na jacket. Intro pa lang, no? Pero ang haba na. Parang buong vlog na yung intro ko. Tapos meron din pala akong gustong i-share sa inyo na blessing na natanggap ni PMSK and gusto ko ding pasalamatan yung nagbigay na yun. Ilang taon ko na ding avid subscriber. Alam niyo naman, Tunerizens, na mahal ko kayo. So, whenever I receive something from you, gusto ko na finiflex din kayo sa vlog ko. But for now, samahan niyo muna akong lumabas. Pupunta muna tayo sa ospital. Kasi, i-check ni Alex yan mamaya. Tatawag na yan sa akin kung nakapag-set na ako ng appointment.
So, health first. Let's go! Diyan lang kayo! Ang ganda talaga ng panahon today. Ganda sana mag-picture-picture. Nandito na ako sa ospital. Alam nyo ba na every Korean citizen, merong government health insurance. So, hindi kami namomroblemang magpa-check up kasi hindi naman ganun kamahal yung binabayaran namin. And option din namin na kumuha ng private health insurance. And mostly ng mga Koreans, meron din ganun. Para sa pagtanda, prepared and hindi na burden sa mga anak. Kailangan nakamask. Maayos naman ang pagpapa-appointment. Hindi uso dito yung palakasan na kapag may kakilala ka, mauuna ka. Hindi ganun. Done ang aking errand sa hospital. Akala nung nagbabantay sa parking, dalaga ako. Si Ajashi, natandaan yung plate number ko. Siya na yung nag-press ng number. Pag nakaayos talaga ako, mukha akong dalaga, no? Pero kapag di ako nakaayos, mukha akong lola. Kamsahamnida! Annyeonghaseyo! Ne! Enjoy my life daw in Korea. Kamsahamida! Ne, annyeonghaseyo! Ne! O, diba? Well-assisted ang mga pasyente, customers dito sa South Korea. Mabilis namang magpa-appointment and hindi complicated. As I've said earlier, hindi din uso yung palakasan. Pupunta na tayo ngayon sa Hyundai Outlet. Actually, alam nyo, maganda yung open space dun eh. Dun ako magstay para ipakita sa inyo yung autumn colors. Dun na lang tayo. Huwag na tayong lumayo. Bago ako magpunta sa Hyundai Outlet, magpapagas na muna ako. Itong pinagpapagasan ko, meron silang gas boy. Pero yung sa iba, self. Kasi hindi ako marunong mag-self eh. Dati, nagpapa-car wash ako niyang ganyan. Yung automatic ba tawag dyan. Ilang buwan din hindi nag-operate yung car wash na yan. Sabi ni Ajashi, meron daw isang ajuman na muntik nang mamatay. Pero takot ako mamatay sa car wash. Kaya dun ako nagpapa-car wash dun sa manual car wash. Kaysa yung automatic. At least, safe and malinis talaga kahit mahal. I'm already here in Hyundai Outlet. I'm gonna eat snacks first under the autumn trees. Bago ako mag-ikot-ikot dito at pumili ng birthday gift ni Ina. Ganda oh. Wala akong videographer eh. So, me, myself, and I. Let's gonna have some snacks outside kahit mahangin and malamig. Para feel na feel natin ang autumn to netizens. Ay, ganda talaga. Super ganda. I'm supposed to go to Nami Island today. Kaya lang, maagang tumawag sa akin ang asawa ko para i-remind ako sa ospital. So, canceled yung Nami Island. Dito na lang ako sa Hyundai Outlet enjoy ng autumn trees. Kain tayo, merienda tayo to netizens. Ganda no? Wala akong dalang tripod eh kasi hindi naman ako magpo-photoshoot dito sa Hyundai Outlet talaga. Pero ang ganda.
Nilalamig ako. Sobrang nag-e-enjoy ako ngayong araw na to. Kahit mag-isa lang ako, okay lang. Kahit nilalamig ako, okay lang. Vlogging is life. Cheers to netizens. After ko magmerienda, bili na tayo ng regalo ni Ina. Ano sa tingin niyo maganda para kay Ina? Ang totoo niyan, gusto ko siyang bilhan ng earrings and necklace set or bag or damit. May naglilinis ng mga dahon para ma-maintain yung lugar. Inaagapan nila yung dami ng lilinisin nila kasi kapag sabay-sabay yung paghulog ng dahon, baka mahirapan silang walisin yung mga dahon. Tsaka kapag maraming tao, hindi na nila yan malilinis. Dahil ng merienda, punta tayo sa Nike. Mag-check tayo ng food fee ni Ina. Ay. Ang hirap pumili kasi hindi ko talaga alam yung gusto ng anak ko. Alam ko pero hindi ako sigurado kung magugustuhan niya. Simple lang kasi yung gusto ni Ina. Lilipat ako sa ibang store. Pupunta ako sa Adidas. Ay, ito. Meron na ako nakita na jogger. Pero parang di niya gusto to. Masakit na ulo ko. Sa sobrang nahihirapan akong pumili, naiihina ako. CCR muna ako. Hindi ako makapofocus sa pagpili. Ihina ako. Wait nga. Ayoko nang pigilin. Mag-check ako ng accessories ni Ina. Pag masyadong mahal, X yun. Kasi hindi ko kasama si Alex. Tinawagan ko si Alex. Wag na daw bilhan ng accessories si Ina kasi hindi mahilig sa accessories si Ina. Okay, X yung set. Sana may mabili na ako dito sa second floor. Buti na lang kumain ako bago ako nag-ikot-ikot. Hindi sasakit yung ulo ko. Hindi na ako sanay mag-shopping talaga ng bonggang-bongga. Kapag nagpupunta ako sa mall, kung ano lang yung bibilin ko, yun lang yung pinupuntahan ko. Ngayon kasi hindi ko alam kung anong bibilin ko for Ina. Kaya kailangan ko mag-ikot-ikot. Ikot pa tayo. Samahan nyo na ako to netizens. Diyan lang kayo. Bili tayo ng regalo ni Ina. Sports style kasi ang gusto ni Ina. Sayang ito sana, kaya lang may print naman. Hindi niya bet yung may print. Tapos ayaw niya na may band sa laylayan. Gusto niya yung loose fit. May nahanap na ako for Ina. Ayan. Okay, done! Complete na ang gift ni Ina. Sana magustuhan niya. Pag di niya nagustuhan, pwede naman namin ipalit na lang. Or ibalik. Here. Nakabili ako sa NBA. Hindi ko alam kung magugustuhan niya tong brand na to. Usually kasi ang damit niya Adidas or Nike. Uuwi na ako. Bago pa ako gumasta ng pera. No, I'm not gonna buy for myself today. Kasi ang purpose ng pagpunta ko dito is for Ina. Let's go home! Meron pa akong gustong i-share sa inyo to netizens. Home to netizens. Salamat sa pagsama sa akin. Nakabili na tayo ng regalo ni Ina and hopefully magustuhan niya. Anyway, gusto ko ding magpasalamat kay Stal Gomez, isang avid subscriber na nag-visit dito sa Korea and syempre, naglaan talaga ako ng oras para i-meet siya. Kumain kami ng dinner, syempre dahil from Philippines, gusto kong ipatry yung Korean traditional food. Suki na ako dyan sa restaurant na yan. Nagkape-kape.
nagkwentuhan. Sobrang na-enjoy ko yung oras naming dalawa. Ang dami naming tawa. And nagpapasalamat talaga ako kasi ang dami niyang pasalubong. Thank you so much, Tala. First, etong Starbucks na thermos. Thermos ang tawag namin dito sa Korea. He was supposed to give it to me last meet and greet pero hindi siya nabunot. And ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na ibigay sa akin personally. Sosyalin, di ba? Sa Korea pa talaga. Tapos, nagpunta siya ng Singapore. Naisip niyang bilhan ako ng pouch. Open natin, no? From Singapore yan, ang Merlion. Nung nagpunta kami sa Singapore, wala kaming picture ni Alex sa Merlion. Ah, meron pala. Kuha ng tita ko na sobrang labo, so hindi ko siya ma-post. Di ba sa atin sa Philippines, pag nagbibigay ka ng wallet or anything, nilalagyan mo ng pera sa loob. So, i-check natin kung very Filipino style ba si Stal. 1, 2, 3. Wait, check natin. Kayo unang tumingin to, netizens. Meron o wala? Wait, check ko na. Wow! Okay, merong laman. Hindi coin. Papel ang laman, papel. O, i-check natin isa-isa. 100 pesos. 2 Singaporean dollars. Okay. Next, lastly, 1 US dollar. Oy. Yayamanin. Kasi, nanggaling si Stal sa Taiwan and Singapore. Solid traveler siya. Thank you. What else? Since mahilig ako sa ref magnets, hindi niya nakalimutan. This one is from Taiwan, from Singapore. Very native ang dating. Bet na bet ko. From Coron, Palawan. Request ko to sa kanya, Nestle Cream. Actually, nung nag-coffee shop kami, pinicturean niya ako na naka-display yung mga bigay niya. O, Nestle Cream, baka naman. Ang hindi nawawala sa atin kapag merienda, ang pansit canton. Noy. 4. Next, hope you like it. Hopia. Actually, kanina umaga, kinain ko na yung isa. Dice Hopia and roll Hopia. And syempre, ang aking favorite na kutkutin, ang Ding Dong. 4 din. So, yan. Thank you so much, Stal, sa pasalubong. Tapos si Stal ang nalibre sa akin ng dinner. Mayaman daw kasi siya. Then, sobrang nag-enjoy ako sa kwentuhan namin ni Stal. Nakakatuwa. Parang di kami naubusan ng ng tawa sa katawan. Tapos, alam nyo ba, etong Starbucks thermos na to. Thermos ba tawag? Thermos kasi talaga tawag sa amin. Ano ba tawag? Tumbler? Hindi naman, tumbler ba to? Okay. Inipon niya yung mga stickers niya ba sa Starbucks para makuha niya tong thermos na to. O, diba? 2 daw yung nakuha niya. Sa akin yung isa. Binigay niya din daw sa iba yung isa. Sana 2 na binigay mo sa akin, Stal. Joke lang. Thank you so much, Stal. Sana hindi ka magsawang panoorin ng mga videos ni ate. Okay. So, next din naman, ang bigay ni Ate Deng na hindi ko alam kay Ate Deng bakit ganito niya pinako yung package niya. Oh. Parang ayaw niyang ipabukas sa akin. Grabe yung pagkaka-tape. Sealed na sealed. Di talaga mananakawan. This is from Hawaii. Aloha! Oh, Ate Deng, ito na. I-unbox ko na yung regalo mo. Very sweet po si Ate Deng eh. Kung makapag-I love you sa akin, wagas eh. Ang cool. Para kami magkapatid ni Ate Deng. Hindi halata yung edad niya sa itsura niya. Kasi palagi siyang nakatawa. Parang lagi siyang happy. Sana all, no? Hindi mo kang may problema. Love you, Ate Deng. Grabe, Ate Deng, yung box. Ayaw mo talagang sa akin. Ito na siguro yung pinakamahirap na unboxing na ginawa ko sa buong pag-vlog ko. May magsasabi na naman sa akin, natatawa ako kahit di nakakatawa. Okay. Ay! Okay, na-open ko na sa wakas. Hindi mawawala ang chocolate. Tapos, lahat made in Hawaii. Mochi, crunch, and duri. Ito yan. Tapos, premium shortbread cookies. Nakakatuwa.
Okay. Sa akin ba to, Ate Deng? Sa akin to, no? Ay, ang ganda ng color. Gusto ko to. Okay, magagamit ko to pang summer o kaya pang pag-uwi ko sa Philippines. Yan. Ganda. I love it. Kailangan may giggle. I love it. Ay! Si Ate Deng ay nag-work sa Polo Ralph Lauren. Ay, ang ganda din. Thank you so much. Parang si Ijun at si Ina yung gagamit ng mga regalo sa aking tumblers. Yan, thank you so much. Ganda oh. Bear. Parang hindi tubig yung ilalagay dito. Yung traditional rice wine. Okay. Ay, meron pa. Okay. Last time si Ate Deng nagbigay ng soft blanket. Ito yon. Si Ina, gustong-gusto to. Sabi ko, sa akin yan binigay. Hindi naman sa'yo, anak. Sabi niya, ibigay mo na sa akin, Oma. Nasabi ko kay Ate Deng. So, nagbigay siya ulit ng isa. So, tigisa na kami ni Ina. Yan. Thank you so much, Ate Deng, for all the gifts. Huwag kang magsawa. Alright, this is my video for today. Abangan nyo yung birthday celebration ni Ina. Nag-message si Omoni kay Ina. Doon kami pinagde-dinner sa farm. Ganun yung mga bayanan ko. Hindi sila expressive through words, pa through actions. Ipagluluto, ipaghahanda ng kung ano-ano. Basta puro actions and puro pagkain yung pag-show nila ng love and care sa amin. Which is okay naman kasi nakakabusog. And healthy, di ba? Lalong-lalo na kapag galing sa farm ang mga kinakain namin. Alright, to netizens, see you sa birthday celebration ni Ina. Diyan lang kayo. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!